Good day mga kaibigan. Review natin ang 2024 Toyota Fortuner. Ayan po. Pareho siya sa 2023 model. Model year lang ang pinagkaiba. Napakapoging sasakyan mga kaibigan. Sa harapan niya is naka-mesh type siya na grills. Meron siyang front camera for the 360 degree camera. Meron siyang radar sa may Toyota logo. At meron din siyang camera for the driver aids or safety features niya. Ayan. Meron siyang GR buds. May dalawang eye sensor sa harap, projector fog light LED, projector type na headlight LED rin, at ito yung design ng kanyang DRL or daytime running light. Kanyang side mirror is piano black ang kulay niya. Meron siyang repeater or side repeaters for the signal. Meron siyang 360 degree camera at meron siyang courtesy light. Ang kanyang gulong ay 18 inch na Dunlop 265/60 R18. Ang brake calipers niya is GR design. Pareho siya ng design sa Hilux GRS sa mags. Kanyang suspension is same dun sa mga other Fortuners. Plastic ang kanyang stepboard. At ito ang kanyang likod. Naka-disc brake na rin ang likod at GR design din ang kanyang brake calipers. Ito ang kanyang chassis. Ang spare tire nito is full size mga kaibigan. Full size. Yung kanyang suspension. So KYB ang kanyang monoshock. Meron siyang 4 eye sensors sa likod. Actually 5 sensors, backing sensors. Naka GR Sport. Meron siyang back camera. At meron siyang third brake light. Ang kanyang antena is pin type. At ang kanyang rear light is LED na rin. Sequential ito. Sequential yung light na yan. Tapos LED yung brake light. At yung kanyang reverse light is bulb type. Bulb type siya. Ayan. Naka-two-tone siya mga kaibigan. Naka-blackout ang kanyang taas. At meron siyang design sa rear bumper na black din. Meron din siyang design for the sporty. At chrome pa rin yung kanyang liners dito. Chrome. Body color yung kanyang door handle. At naka smart entry system. Pindutin mo lang yan. Diyan mag-open. Naka leather wrap ang kanyang door trims. Leather ito. Plastic. May design siya dito na gunmetal. At lahat ng windows niya is one touch up and down. Ito yung folding, unfolding ng kanyang side mirror at adjustment ng kanyang side mirror. Ang speakers pala nito is JBL
JBL ang tatak. So premium ang sound system niya. Dito meron siyang on off ng parking sensor. Yung pag off mo nung rear door opener, at ito yung pag open sa kanya. Ito rin naman yung on off ng kanyang camera, 360 degree camera. Nandito ang opening ng kanyang gas tank, at ito yung sa hood or sa engine bay. Okay, ito yung kanyang gas tank, diesel, at very secured. Wala siyang scuff plate na may GR or Fortuner sana rito na design. At 6-way power adjust ang kanyang driver seat. Up, down, reclined, forward, backward. Yan. Ang kanyang upuan ay maganda, yung kanyang design. Alcantara leather dito, tapos pure leather dito. Ang napansin ko lang dito is makapit sa kanya ang alikabok o dumi. Kailangan mong i-vacuum dito sa Alcantara, pero hindi siya mainit. Yan yung kanyang headrest, may GR design. May kanyang passenger. Ang steering wheel niya is leather wrap. Napakaganda ng design niya, parang yung sa Hilux GRS din. Yung logo niya na Toyota. Meron siyang mga buttons sa steering wheel, volume controls, yung sa voice command, answering and cancelling of calls. Sa mode niya, doon sa infotainment system, button for the lane keep assist and the forward collision warning. Yan yung design ng kanyang instrument panel, parang yung sa Hilux GRS din. At ito yung kanyang infotainment, mas malaki kaysa dun sa 2023 na Hilux GRS. Bali itong 2024 is mas in-improve nila, pero touchscreen lahat, wala ka ng physical buttons. Yan yung kanyang hazard. At sa air conditioning niya is meron pa rin yung buttons, physical buttons para makontrol. Meron siyang auto, off, dual zone siya, naka dual zone yung aircon niya. Meron siya ritong 12 volt socket at wireless charging, cup holders, at ito yung dial type na selector ng drivetrain. 2 high, 4 high, then push mo for the 4 low. Yun. Meron siyang GR design sa kanyang start stop system, at meron din siyang GR design sa kanyang steering wheel. Magandang design dito. At meron siya pa rin nung eco mode, normal at sport. Meron kang on off ng traction control at yung differential lock. At dito meron siyang Fortuner na nakalagay. Maganda. Yan. Cooling, may cooling system to. Sa kanyang center console is yung standard na center console ng Fortuner. Leather wrap. Auto dimming ang kanyang rear view mirror. Pero sa akin nasisilaw ka rito kahit auto dimming siya. At meron siya nung lagay natin ng sunshade natin. LED na ang kanyang
doom light. Meron siyang grab handle, maganda. May grab handle din. Meron din dito. At meron din dito. So, magandang feature. May light ang kanyang vanity mirrors, ang kanyang sunshade. Okay, tignan natin ang second row. Leather wrap din. Pareho sa harap. One touch up and down. Leather ang kanyang upuan. Meron siyang center armrest with cup holders. Meron pa rin yung napakagandang function na back pocket at hook, both driver and the passenger. At meron tayo ditong charging ports type C. May lagayan ka rito. At meron din siyang control ng aircon dito. LED rin yung kanyang light. Nandito yung mga aircon vents. Dito lang is wala siyang grab handle, kaya sa experience ko sa Fortuner is dito humahawak or dito humahawak yung mga dito humahawak or dito humahawak yung mga pasahero. Upuan natin. Maluwag ang legroom niya, maluwag. Yung headroom niya maluwag din naman. Sa 511 na katulad ko is maluwag. Yan. Ang upuan nito ay fold and tumble. Tumble and fold. Tapos yan yung ito yung entry natin sa third row. Ayan, pasok tayo. At pwede ang adult dito pero masikip na yung legroom. Kapag ano na natin, masikip na yung legroom. Okay, exit tayo. Medyo mahirap lang ang exit nito pag sa adult. Ayan. Ayan yung configuration ng bali naka push button na ito. At meron din function yan na remote control sa key niya or sa remote niya. Ayan yung configuration ng upuan. Ganito yung folding niya. Pati yan, napo-fold yan dyan. At meron tayong dyan nakalagay yung natin, seat belt natin dyan. Meron tayong compartment dito, lagayan ng mga tools and jack. At meron siyang 12 volt socket. At meron siyang kick function sa pag-close. Try natin. Yun. Ayan, meron siyang kick sensor. At magpa-function yung kick sensor niya pag nakalock. I-lock natin. Try natin yung kick sensor niya. Yun. Magpa-function yung kick sensor niya sa likod pag nakalock siya. At meron din siyang function na remote. Pwede mo rin siyang buksan na gamit yung remote key. Ito ang kanyang engine bay, mga kaibigan. 2.8 liter na diesel engine. At siya yung typical na design ng isang Toyota. Very efficient and very durable na engine, mga kaibigan. Maasahan mong makina. At meron siyang protection dito.
At ang maganda sa kanya ay meron na rin siyang assist sa hood. 2.8 liter. Okay, that's all mga kaibigan dito sa simpleng walk around review natin sa Toyota Fortuner GR Sport. Ito yung top of the line ng Toyota Fortuner mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat, lalong-lalo na sa mga valued subscribers natin. Maraming salamat sa panonood. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe. And God bless.